Tama na ang isang presidente sa pamilya. Yan po ang sabi ni former President Rodrigo Duterte. Sabi po dito sa balita sa GMA News. Former President Rodrigo Duterte said that other individuals should be given the chance to lead the country. Tama na yung isang presidente sa isang pamilya. Duterte said during the Partido Demokratiko Pilipinas Lakas ng Bayan or PDP Laban National Assembly in Davao City. 3 political families have produced 6 of the country's 17 presidents. Diosdado Macapagal and his daughter Gloria Macapagal Arroyo, Ferdinand Marcos Sr. and his son Ferdinand Marcos Jr., and Corazon Aquino and her son Benigno Simeon Aquino III. Duterte made the statement after being asked about the possible presidential candidacy of his daughter, Vice President Sara Duterte in 2028. Sabi niya, "Give it also to others. Alam ko namang malakas dahil naging presidente ako and I have yung pamilya ko. Kung sabihan mo lang na particular na personality, example my daughter, wag na muna siguro. Let us give it to another." The non-commissioned survey by Oculum Research and Analytics showed that Sara Duterte topped the list of preferred presidential candidates in the 2028 elections as of the second quarter of 2024. However, support for her significantly dropped to 25.4% from 42% she garnered in the first quarter survey. Earlier this week, the Vice President said that she would announce her election plans in 2026, or roughly a year before filing the certificate of candidacy for the 2028 polls. So, totoo kaya itong sinasabi ni Rodrigo Duterte na tama na yung isang presidente sa isang pamilya? Although sabi naman ni Sara Duterte that she would announce her election plans sa 2026. Pero parang kay Rodrigo Duterte, wag na lang si Sara at ibigay na lang daw sa iba kahit na malakas si Sara Duterte sa survey. 3 political families nga naman ang nakapag-produce na ng 6 sa 17 na presidente. Si Diosdado Macapagal at ang anak niyang si Gloria, si Corazon Aquino at ang anak niyang si Benigno or si Noynoy, at si Ferdinand Marcos Sr. at ang anak niyang kasalukuyang presidenteng si President Bongbong Marcos. Pero alam niyo ba kung bakit hindi magiging presidente si Sara Duterte? Nakita ko po itong post na to sa internet. What does it mean when things come in threes? O hindi ba meron tayong kasabihan, swerte man o malas, things come in threes. Pansinin nyo at laging nagkakatotoo yan. Laging 3. At yung 3 or yung ika-3 ang laging pinakaswerte. Bakit? Ayon po dito, everything that comes in threes is perfect. 3 is considered a perfect or lucky number by ancient Greek philosophers and Chinese numerologists alike. 3 is considered a perfect or lucky number. Si Gloria, pang-una, 1. Si Noynoy is 2, pangalawa. Si Bongbong Marcos, ang 3, pangatlo. So kahit nasabihin na everything that comes in threes is perfect, 3 is considered a perfect or lucky number. At yan po ang numero ni President Bongbong Marcos, ika-3. So laging 3 ang swerte. Hindi po sinasabing everything that comes in fours is perfect. So kung pagbabasihan natin sa mga Greek philosophers at sa mga Chinese numerologists, nagtatapos po ang swerte kay President Bongbong Marcos. And para po sa akin, Sara Duterte was never destined to be president. Nakita nyo ang mga nangyayari. Ang ginagawa nga ni Sara Duterte ngayon is more like political suicide. Yung pagiging bratinela niya, yung pagiging entitled niya ngayon, yung wala na siyang pakialam. Kahit naman bastos na siya ng mga government officials natin, kahit na bastusin niya na at isnabin ang House of Representatives, yung House of Representatives na representante ng mga Pilipino. And they represent each and every one of us. So sa ginagawang pambabastos ni Sara Duterte, tila bagang binastos niya na ang buong taong bayan. O hindi ba ngayon nababalita na naman
na imbis na pumunta siya doon sa House deliberation, bumisita siya sa Calaguas Island. Naglabas pa ng statement ang OVP at sinabing fake news lang daw yan dahil yung sinasabing nag-beach daw si Sara Duterte is actually on the road daw siya. Pero ang dami pong naglalabasan ng mga larawan na nasa beach nga si Sara Duterte at nagpakuha pa sa mga tao doon. So alam nyo, para sa akin, nananadya po si Sara Duterte. Gusto niyang ipakita sa House of Representatives at sa buong Pilipinas na hindi nyo ako kaya. Ako, si Sara Duterte. Tinan nyo ang kanyang asta. Hindi ba parang ganun lumalabas? Hindi nyo kaya si Sara Duterte dahil ako ay isang Duterte. Dahil ako nga na napagdaanan ko na lahat na naging Vice Presidente ng Pilipinas mula kay Apo Lakay hanggang kay Rodrigo Duterte. Wala pang Vice Presidente ang umastang tulad ng ginagawa ni Sara Duterte. Ayaw niyang makipagdebate. Ayaw niyang ipagtanggol yung kanyang budget. Para sa akin, iisang bagay lang yan eh. Remember, hindi nakipagdebate si Sara Duterte sa mga vice presidential debates, not even once. Bakit kanyo? Dahil kung sumali siya sa mga vice presidential debates, malalaman ng taong bayan na wala siyang alam. So ngayon sa budget deliberation ng OVP, ayaw niyang makipagdebate, ayaw niyang ipagtanggol. Bakit? Dahil malalaman ng taong bayan na wala siyang alam. Tandaan niyo yung mga previous videos ni VP Sara. Ako meron akong napanood eh. May nagtanong sa kanya kung alam ba ni VP Sara yung tungkol sa nationwide wifi yata or something to that effect. Ano ang ginawa ni Sara Duterte? Humagik-gik. Kinausap yung katabi at ang sinabi niya, Madam Chair, I will let so-and-so answer that question. Madalas po, ganyan ang ginagawa ni Sara Duterte. I will let so-and-so answer that question. Bakit hindi siya ang sumagot? Sasagot lang yan kung may binabasa sa cellphone. Yung scripted. Pero kung wala siyang binabasa, hindi niya kayang makipagdebate. Ngayon na pinalalabas ni Sara Duterte sa sulat niya sa House of Representatives kung bakit hindi siya uma-attend ng budget deliberation, sabi niya, in consideration of the foregoing, the OVP leaves the deliberation of our budget proposal in the plenary entirely to the pleasure of the House of Representatives. Nakita nyo? Entirely to the pleasure. O di ba parang nag-iinsulto pa? Trabaho po ng House of Representatives ang mga budget ng lahat ng ahensya ng gobyerno. At yan po ay pinagdidebatihan nila. Nagkakaroon po ng deliberation. At yan po ay trabaho ng House. So hindi pwedeng sabihin at the pleasure of the House of Representatives. So ano tong sulat ni Sara Duterte? Pang-iinsulto pa? To the pleasure of the House of Representatives? Kaya tuloy, dumadami talaga ang nagsasabing i-impeach na si Sara Duterte dahil nawala na po ng trust sa kanya ang taong bayan. At kung papansinin nyo, bakit kaya bumait na naman si ex-President Rodrigo Duterte? Lalo na nung sinabi niya na wala pa naman daw serious mistakes na ginagawa si President Bongbong Marcos that warrants criticism. Tapos ngayon, sinabi niya, tama na daw ang isang presidente sa isang pamilya. Ano to? Saving face na lang? Nakita niyo yung mga maisog rally? Walang nagtagumpay. Yung kanilang planong dumiretso ng Malacanang para pababain si President Bongbong Marcos, wala ni isang nagmaterialize. Si Sara Duterte, kahit na sinasabi sa isang survey na siya pa rin daw ang top choice for President sa 2028, pero ang kanya pong trust rating ay bumaba na. At ayon dito sa survey ng Tangerine, si VP Sara Duterte lang ang top government officials na bumaba ang rating. Dito po makikita natin, Ferdinand Marcos Jr., President, trust rating 58.8, ang distrust 23%. Sara Duterte Carpio, Vice President, ang trust rating 56.8, distrust 22.0. Ferdinand Romualdez, House Speaker, trust 56.4, distrust 21.5. Alexander Gesmundo, Chief Justice, trust 42.2, distrust 12. At Francis Escudero, trust 60, distrust 12. At sabi nga ng survey ng Oculum Research and Analytics, kahit na si Sara Duterte pa rin ang top preferred presidential candidate,
bumaba po ang suporta sa kanya. Significantly dropped from 42% to 25.4%. At yan po ay malaking bilang na. Kaya nakakapagtaka nga ito eh. Ang laki ng bilang na ibinaba ng kanyang suporta and yet siya pa rin ang top. Malalaman pa rin po natin yan. So isa po yan sa dahilan kung bakit tila nalalaos na ang pamilya Duterte. Ang pagbaba ng rating ni Sara Duterte. Pagdating naman sa senatorial surveys, yung pong dalawang anak na lalaki ni former President Rodrigo Duterte, si Paulo at si Baste Duterte, ni hindi po naglanding sa top 12 ayon po sa Okta Research. At kung papansin niyo, months ago, si Rodrigo Duterte ay kung hindi number 1 ay number 2 pagdating sa senatorial surveys. Pero ngayon, sa bagong survey ng Okta, siya po ay nasa number 12 na lang. At naglalaro ang kanyang ranking from number 7 to number 15. 15 yun. 12 lang ang kukunin. So kapag minalas-malas pa, tatlo ng Duterte ang maliligwak sa top 12. So hindi pa ba indikasyon yan na talaga pong bumagsak na ang popularidad ng mga Duterte? So to save face, sasabihin na ni Rodrigo Duterte na tama na ang isang presidente sa pamilya. Hindi niya lang maamin na wala ng pag-asang manalong presidente si Sara Duterte sa 2028 dahil na rin sa ipinapakitang ugali ni Sara Duterte. Sabagay siya na rin naman ang nagsabi na hindi siya tatakbo sa 2028. Well, siguro nga, dahil nararamdaman niya na nawawala na ang suporta sa kanya ng 32 million. Kasi yan na lagi nilang pinagmamalaki. Yun daw, 32 million na bumoto kay Sara Duterte. Tandaan ninyo, karamihan dyan o majority ng bumoto kay Sara Duterte ay mga Marcos loyalists. So kapag nawala ang suporta ng mga Marcos loyalists kay Sara Duterte, hindi po magiging presidente si Sara sa 2028. Although si Sara na nga ang nagsabi na hindi siya tatakbo at sinabi na rin ni former president na tama na daw ang isang presidente sa pamilya. At bago po ako magpaalam, meron po ako ipapanood na video sa inyo. Dahil kung maaalala po natin, laging sinasabi ng mga DDS na si Sara Duterte ang nagpanalo kay Bongbong Marcos. At kung hindi daw nag-giveaway si Sara Duterte, ay walang Bongbong Marcos na presidente. So ano tong kumakalat na video? Na ang sabi daw ni Vice President Sara Duterte nung election campaign noong 2022. Sabi ko kay Bongbong Marcos, pwede mo ba akong gawin na vice-presidente mo? Tutulong ako sa iyo. Bakit siya ang pinili kong presidential candidate? Kasi para sa akin, importante ang naging governor. Siya 4 na termino na governor, 1 termino na congressman, 1 termino na senador. Importante sa lahat natin, lahat yon. So, syempre, ito, post lang ito. Baka naman ito, fake news lang. May nakita tayong video na talagang sinabi ito ni Sara Duterte. Kaya hindi pwedeng sabihin fake news. Panoorin po natin. So sabi ko kay Bongbong Marcos, pwede mo ba akong kunin na vice-presidente mo? Tutulong ako sa iyo. Bakit siya ang pinili ko na presidential candidate? Kasi para sa akin, importante ang naging governor. Siya, 4 na term na governor, 1 termino na congressman, 1 termino na senador. Importante sa lahat, sa ating lahat yon. Sa akin naman, nakikiusap ako na pag bumoto tayo, Bongbong Sara. Pag pumili tayo, Bongbong Sara. Kasi lahat ng transararan, magagawa ko lang ang aking trabaho na vice-presidente kung siya ang ating Pangulo. So, hindi po fake news. Talaga pong nanggaling kay Sara Duterte nung sinabi niyang, pwede mo ba akong gawin na vice-presidente mo? Tutulong ako sa iyo. Anong ginagawa ngayon ni Sara Duterte? Pagtulong ba lahat ng mga inaasta ngayon ni Sara Duterte? At sa mga nangyayari ngayon, tuloy na bang bumagsak ang popularidad ng pamilya Duterte? Kayo po, ano ang masasabi ninyo? Comment lang po down below at magbabalik ang usapang Tito Manny. Diyos ti Agnina.